Tuluyang nasira ang pagsasama ng mga magulang ni Rafi dahil sa walang tigil na pambababae ng kanyang ama. Naiwan silang magkakapatid sa poder ng kanilang ama matapos piliin ng kanyang ina na umalis sa kanilang tahanan. Hindi niya sukat akalain na aabot sa 7 babae ang makakarelasyon ng kanyang ama. Nalulung din ito sa sugal at bisyo, dahilan upang sila ay tuluyan ng mapabayaan. May galit ako na naramdaman mula nung napabayaan niya yung aking nanay. Nung nakita ko na yung ginagawa ng father ko yun. So para sa akin, parang natutuwa sila kasi parang masaya. So naisip ko, parang masarap gayahin to. Naging inspirasyon ko yun, nakala ko mabuti. Nang siya ay nagbinata, ang dating kinamumuhian niya sa kanyang ama ay kanya na rin ginagawa. Try ko ng manigarilyo, nag-try na akong uminom ng alak, nakakapag-sugal. Naging matinik siya sa mga babae hanggang sa nagbunga ang kanyang mapusok na pag-ibig sa kanyang kasintahan. Matapos ang 3 taon, nauwi rin sa hiwalayan ang relasyon nila. Naiwan sa kanyang pangangalaga ang 2 anak. Gayunpaman, nakahanap siya ng panibagong kasintahan at sila ay nagkaroon ng isang anak. Hindi ako naniniwala talaga sa kasal. Gusto ko lang magkaroon na ako ng relasyon, magkaroon ng anak. Kasi nakita ko yung direksyon ng buhay ng tatay ko, lagi lang hiwalay, lagi lang nag-aaway. So kaya parang gusto ko, gano'n na lang din yung buhay ko. Magsama na lang, after ng ayaw mo na, go, pabayaan mo na, mag-asawa ka na lang ulit ng iba. Ngunit napilitan siyang magpakasal sa kasintahan alang-alang na rin sa kanilang mga anak. Subalit, ang dating masayang pagsasama ay naging magulo na at nagtapos din sa hiwalayan. So doon ko nararamdaman na parang wala ng direksyon yung buhay ko dahil paiba-iba na lang ako ng kinakasama. Paglipas ng mga taon, isang babae naman ang nakabihag ng kanyang puso, si Cecil. Nagsama sila sa iisang bubong kasama ang mga anak niya. Inumaga ka na naman ng uwi. Nagtatanong yung mga anak mo. Ano, pinag-iisipan nyo na may masama akong ginagawa? Nagtatrabaho lang naman ako para sa inyo May tinatapos na kami construction doon sa site. Sana nga trabaho lang inaatupag mo at hindi kung ano-ano. Maawa ka rin sa mga anak mo. Nagpapatuloy pa rin ako noon, pero hindi na ako masaya sa ginagawa ko. Kahit may inuman na dyan, kahit mayroong magagandang babae na nakaharap sa akin, hindi na ako happy. Ang nasa isip ko na ayusin na yung pamilya ko. Lingid sa kaalaman ni Rafi, nakakilala na pala sa Panginoon ang kanyang mga anak at ipinapanalangin nila na magkaroon din siya ng relasyon sa Diyos. Yung anak, napapansin ko, napapadalas na yung pag-alis nyo ng bahay Saan ba kayo nagsisipunta? Pa, may ginagawa po kasi kaming gawain sa simbahan. Gusto niyo po sumama kayo. Sige na po, pa. Please. O siya, sama ako sa inyo basta magsitulog na kayo ngayon. Okay ba? Good night good night. Good night po. Good night po. Tapos nung nakita ko, yung mga anak ko, tumutugtog pala sa church. So doon ko naramdaman, sabi ko, ba't ganito yung ginagawa ko sa buhay ko? Bakit ganito yung ginagawa ko sa mga anak ko? Bakit ang laki ng ginagawa kong mali? Nararamdaman ko na parang may gusto ng baguhin ng Diyos sa akin. Kahanap na ako ng panibagong buhay, panibagong pag-asa. Gusto ko naman na baguhin yung aking pamilya na maputol na yung ginagawa namin. Mula doon sa tatay, na ginaya naman namin. Nung umaten ako nung church na yon, ramdam na ramdam ko talaga ang presensya ng Diyos sa akin. Ay, nung araw na yon, talagang tinanggap ko ang Panginoon. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking ginawa. Lahat ng mga sinanakit na naramdaman ko mula bata at yung mga sarap na alam kong walang direksyon, binura lahat sa akin ni Lord yun. Parang ibinalik niya ako dun sa tamang direksyon na kapapanganak ko lang. Agad na kinausap ni Rafi ang kanyang mga anak. Dito siya humingi ng kapatawaran at ng isa pang pagkakataon na maging mabuting ama sa kanila. Dahil sa patuloy niyang paglago sa Panginoon, natutunan na niyang talikuran ang dating mga bisyo. At sa halip, itinuon niya ang kanyang bagong buhay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit, isang bagay ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang maling relasyon nila ng kanyang kinakasama na si Cecil. Idinulog niya ito sa panalangin at nagpasya siyang ipawalang bisa ang kasal nila ng dating niyang asawa. Bagamat mahaba ang proseso nito,
Pinili ni Rafi na itama ang kanyang pagkakamali. Kaya naman, agad niyang inalok ng kasal ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Lahat yung ginawa ko dahil alam ko na yun ang gusto ng Panginoon na gawin sa amin. Una-una, ayusin ko yung pamilya ko, ayusin ko yung relasyon ko sa asawa ko. December 6, 2018, kinasal sina Rafi at Cecil. Masayang-masaya ako noon. Ito na yung matagal na pinapanalangin namin. Ito yung buong-buong na ibinigay na blessing sa amin ni Lord na makasal kami mag-asawa. Biniyayaan din si Rafi ng isang auto supply business. Ginamit niya ang kanyang kita sa pagpapatayo ng isang maliit na community church kung saan dumadalo ngayon ang kanyang mga kamag-anak na nadala niya sa Panginoon. Ramdam na ramdam ko yung paglaya sa ginawa sa akin ng Diyos. Nakita ko yung pamilya ko na nagsiserve na sa Lord. Doon ko naramdaman na talagang sobra-sobra yung blessing na ibinigay sa akin ng Panginoon. Siya yung aking Savior. Siya yung Diyos na talagang walang kapantay.